Hello, magandang hapon, Pilipinas. Ayan, eto na naman tayo. May bago na naman tayong bonggang-bonggang pasabog. Okay. Mga kababayan, bago ang mga importanteng mga balita o mga impormasyon, ito muna si Sendwave app. Mabilis at ligtas magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code MAHARLIKA para magkaroon ng $20 free credit sa inyong unang padala. Kaya naman, bonggang-bongga. Okay, handa na ba kayo? Handa na ba ang aking mga palangga sa ating bonggang pagsunog sa mga jutang Genimes? Alright, ito na siya. Okay, ito na. Where? Mga kababayan, di ba kahapon, isang araw ay nagpalabas si Liza Tanas, Liza Kidnapper. Lahat, alam nyo na yon kung anong klaseng uri ng taong ito. So nagdrama sila na kunyari paawa effect itong si Ahas na naka-short na parang yung short niya 3-10 galing sa Jukay-Jukay, yung mga ganyang mga, yung mga eksena na paawa effect para mabiktima ang mga taong bayan na ikaluluoy naman si Cordoroy, ang bigaon alpot patutot. Diba? Pero balikan muna natin. Gusto kong pagpa-cool-cool. Actually, abangan nyo, after itong vlog na to, interview natin si Attorney Glenn Chong. Okay, pero ngayon, may papa-play ako sa inyo. Ay, teka lang. Parang ayusin na natin. Alright. So ngayon, balikan natin ang istorya. Ang portrayal ni Taerna, okay? Ang portrayal ni Taerna, kunyari siya ay talagang inantay niya yung interview na yon. Okay? Actually, may post siya ng bonggang-bongga. Okay? Ay, alam niyo ba na nag-I love you si Liza Tanas kay Taerna? Teka muna. Ay, nako. Teka, ano pangalan ng hitad na yon? Ng ginungaling to the highest level? Okay. Mga kababayan, meron siyang post actually, si Taerna, 3 hours ago. Pero bago ang lahat, di ba ang portrayal ng kanyang post kagabi, padrama si Liza, walang makeup, walang ligo, mabaho, mabantot, kordoroy ang mukha, parang galing sa kumunoy, parang karbaw ba? Parang karabaw na halin dito sa lambon, mga ganun drama. Ang katotohanan, ay ayaw na ayaw pala dapat ni Liza Tanas na magpa-interview. Okay? Pero kasi kilala ko yung ginayupak na yan. Ayaw talaga, hindi, in fairness, ayaw talaga niyang humarap sa camera kasi malalamang bangag siya. Okay? Nakita niyo naman, sabi ka namin, yung observation namin ni Sas, yung train of thoughts niya, bangag sabog. So babalikan ko uli, mga kababayan, yung kasinungalingan niya na nakilala niya ako in 1997. Okay? In 1997, ako daw ay tumawag sa kanya at tumawag ako sa kanya na sinabi ko na, uy, pwede ba akong pumunta sa bahay mo at nag-video-video daw ako. So ngayon, mga palangging-ging, okay, basahin ko lang ulit. Di ba? Sabi niya, ako ay na-meet niya, I met Maharlika in 1997. We're still in Ilocos. Sabi niya, sabi ko daw, can I come to your house? So again, ang layo ng 1997 sa 2017. 1997, 2000, that's 20 years ang difference. So again, bangag talaga siya, sinungaling, at ulitin ko po sa kapapasok lang, 2017 kami nagkita. Doon nga, naikwento ko na, abangan nyo na, balikan nyo na ng video ko. 2017, sa Ilocos, pinakita ko na kagabi yung pictures. At doon, nung time na yon sa bahay nila, the next day after ng kasal, yung pinakita kong picture sa inyo kahapon, sige, tignan lang natin para sa kaalaman ng ating mga palanggang bagong-bago sa channel ko. Okay? Here we go. Okay? Friday, okay, December, June, ito November. So ito yung sinasabi ko sa yung picture na ito yung first time kami nagkita ni Liza Tanas. Okay? Okay. Nasaan na yun?
Okay. So, di ba pinakita ko to kagabi sa inyo na dito kami nagkita ni Liza Tanas. Oh, dito pala yung picture ni ni Hitad. Okay. Ito. Di ba yan yung pinakita ko kagabi sa inyo? Yan. Okay? November 25, 2017. Alright. Then, ito yung pumunta ako sa bahay nila na may picture kami ni Kuting. Wala kami picture ni Lisa, pero may picture kami ni Kuting. Where is that Kuting? Ito yung sa bahay ni Kuting. Yan ang bahay nila sa Lawag ay katabi ng dagat. Okay? Ayan. Okay, Paway, Suba, ayan kami ni Kuting. Yan yung bahay nila Lisa, yung likod na yan. Doon sa area na may beach. Okay. Bakit ko kinukwento yan? Kasi nung time na yon, in-interview ko si Marcos Jr. Diyan may video kami niyan. Sabi ko kay Liza Tanas, sabi ko sa kanya, nagkakilala na kami, kinuha niyo yung number ko, parang kasi siya friendly. In fairness sa kanya, friendly kasi user-friendly siya. Meron siyang kailangan sa akin. Kaya kailangan niya magbait-baitan. So sinabi ko sa kanya noon, sabi ko, madam, mag-interview tayo, chika-chika, ganon-ganon. Ay, naku, sabi niya, Maharlika, si Bong na lang, dun. Sabi niya, siya na lang interviewin mo. Di ba naikwento ko yan sa mga vlog ko nakaraan, naka-duster siya. Nung hindi pa niya ako nabubudol, naaaliw ako sa kanya. Sabi ko, napakasimple naman ito ni Lisa, ganyan-ganyan. So, akala ko, simple lang. Yung pala, simpleng mambubudol. Alright? Okay, so kaya totoo ang sinasabi ni Taberna na mahirap talaga, na mahirap niyong interviewin si Liza Tanas. So dito, bubuljakin natin siya. So yung portrayal nila kahapon o isang araw na kunyari basang sisiw o basahan, galing sa basakan, sa dugyutan, si Liza, yun po ay inutos ng kanyang foreign advisor. Pinilit para i-save ang as o ang maliit na itlog ni Kuting na kasing itlog, kasing laki ng butike. Papaano pinilit ayon sa ating puting ahas sa loob na Lisa, you have to do this to save to save Kuting from all the controversies ng sa pulburon. Kasi masyado na raw apektado at ang mga tao ay sama-sama na at sumisigaw na ng ipulburon si Marcos Jr., ipulburon test. Nagsalita na halos sa maisog, paulit-ulit yung bangag. Kaya no wonder during that time na in-interview ni Taerna, paulit-ulit na sinasabi ni Lisa na nasasaktan siya kay kay Sarah, 'di ba? Sinabi niya, I'm kind to her, yung kanilang slogan na sama-sama tayong babangon muli. Tapos si Inday umattend dun sa maisog at sinabi ang kanyang asawa ay bangag na bangag. Actually, talagang naapektuhan sila. Ulitin natin. Hindi ba nagpapa-interview yung bruhang yan at magpanggap na paiyak-iyak, kita lang ng wheelchair, dun sa Iloilo, yung mga tigulang daw, kawawa, Hindi yan magagaganyan kung hindi siya inutusan ng advisor. Siya nga yan eh. Okay? So gusto kong sabihin sa inyo na ang interview na yon, ayon sa ating source sa loob, mga kababayan, ay pinwersa lang si Lisa na gawin yon, magpanggap na parang basang sisiw para kalimutan daw natin, makafocus daw para mawala ang issue ng pulburon na kung saan yung dokumento na pinakita ko sa inyo at nakarating na nga sa opisina nila ni Office of the President, Office of the Kuting, Office of the ni Senator Bato, at I hope may imbestigahan na very soon. Okay, yun ang gusto nilang pagtakpan na issue. Kaya ang advisor nilang syunga, okay, na si Peron, okay, here's the name. Sinabi ko na to sa inyo dati. Ang advisor na si Peron, ito ba si Peron? Dali lang Okay. Okay, yung advisor niya si Peron, mga palangga. Okay, si Peron. Okay, yung kanyang foreign advisor. Huwag na natin pangalanan ng kanyang first name. Okay? Basta advisor Peron. Pwedeng Evita Peron, basta Peron. Nasabi, at yung majoritas. Okay? Sabi, gawin mo to. You have to do it. Para mailigtas si Kuting dahil sobrang nagagalit na yung tao. So, dapat makafocus ang attention sa paawa effect mo.
Kaso, ang nangyari, hindi ganun. Lalong bumagsak, lumubog si Marcos Jr. at si Lisa dahil kahit na isa lang na si Lisa na mukhang galing hindi kaliligo, kakaakyat lang from the tubugan sang Carabao, nagmukha siyang lalong Siya nga, manloloko, mambubudol, sinungaling. Then, 3 hours ago, nagsalita si Taerna ng kanyang drama-drama. Okay, sabi ni Taerna, ayan, appreciation post daw. Mula pa noong 2022, nag-request na ako na ma-interview si First Lady Ahas. Ilang beses na nagka-schedule, subalit hindi rin natuloy dahil sa sobrang pagka-busy ng First Lady, nagtiyaga lang ng nagtiyaga. Hanggang isang araw noong nakaraang buwan, nakatanggap ako ng mensahe na may schedule ulit ako pero hindi naman ako masyadong umasa. Okay? Sabi ko nga sa Outbox Media na siyang producer ng aking digital show, hindi pa rin ito sigurado. Hindi nangyari. Actually, when I got a message alert from Miss Jenny, ito yung sekretarya ni Lisa, in the morning of April 12, I assumed that it was to inform me that the interview would be canceled again. Noon pala. Tuloy na tuloy na. Ayun, sabi niya, finally it took us 2 years to interview Lisa Tanas. To her credit, she did not even ask for questions in advance. So ang portrayal ni Taberna na kunyari wala silang communication, na parang dumadaan siya sa proper what do you call it? Process na dadaan sa sekretarya ni Lisa. Yun yung pagpapanggap nila na walang bahid, walang sabuatan, walang conspiracy. Diba? So kaya ito binabasa ko. And good thing, bago tayo nag-vlog, nakita ko to yung kanyang post. Okay, sabi ni Taerna, okay, to her credit, she did not even ask for questions in advance. Kaya medyo malakas ang loob ko na magtanong lang, sabi niya. At I wouldn't mind if she wouldn't answer everything, but to my surprise, she practically responded to most, if not all questions I asked. And the rest is history. Salamat muli kay First Lady Ahas for comfortable talking to me. Yun naman ang aming style. We always hope to ask even the most difficult questions pero actually di yan na itanong ang tungkol sa kidnapping issue ni Lisa. Okay? We all know, mamaya malaman niyo sa audio. Kayo na sumagot. Di ko na kailangan kayong mag-exert pa ako ng effort. Kayo na sumagot. Pero basahin na muna natin. Sabi niya, yun naman ang aming style. We always hope to ask even the most difficult questions without badgering and antagonizing our guests. Hindi naman lahat ay matutuwa sa inyong sagot at mga sinasabi. Madam First Lady, ngunit marami ang positibo naman ng komento. Ganun talaga, even I get a big share of bashings and I don't mind them as I consider it part of occupational hazard. Salamat sa tune-in, team leader, chuchu, eklabush. Okay, wag natin tapusin. Naalala ninyo, nung sinira ni Taning Pinoy, ni Taberna, si Attorney Vic Rodriguez, na kesyo hindi daw doon, nag-gate crash daw, hindi imbitado sa party, nung birthday ni Kuting, nung September. Tapos di ba, noong tinanggal si Attorney Vic, o umalis as executive secretary ni Kuting, di ba, si Tuning ang unang naglabas at saka si Taerna. Si Taning Pinoy. Si Taerna at saka si Taning Pinoy. Pareho talagang mga budol. Alright? Ngayon, nabudol pa nga kayo, di ba? Sila ang bidabidahan, nawala na si Vic. Tapos, lumabas yung mga balita na from Executive Secretary, gagawin na lang si Attorney Vic ng Chief of Staff. Okay? So, binabalikan ko yung kwentong yun kasi konektado dito sa audio. Alright? So, ang drama ni Liza, doon sa kanyang dugyot na interview, wala siyang pakialam, wala siyang para sa sabayan, chuchu, you know that already. At based sa post ni Taberna, dumaan pa siya sa secretary, pero lingid sa kalaman ng taong bayan, sila pong dalawa ay nag-I love you-han. Nag-I love you. Eto na. Okay? Actually, bitin-bitinin ko muna kayo. Kasi ang daming information talaga. Okay, teka muna. Bago muna yung video na yan, ay yung audio na yan, mga kababayan, sige, I think the audio na natin. So mamaya ko na ipabasahin yung iba. Okay, here we go. Are you ready? Okay.
lingid sa inyong kaalaman, nung tinrabaho ni Lisa Tanas na tanggalin si Attorney Vic Rodriguez, tanggalin sa pwesto, gawa ng kwento, di ba? Na kasi si Attorney Vic ay may mga anomalya, may graft and corruption, pero hanggang ngayon ay wala naman silang ginawang kaso. Kahit naman lang tanim kaso, hindi nila ginawa. Sila na yung nakapwesto, di ba? Yan ang portrayal nila, yan ang drama nila, si Attorney Vic ay ganito, ay ganyan. So ngayong araw, maririnig ninyo ang boses ng boses ni Budol, ni Bangag Lisa. Here we go. Okay. Ito na. Ito na. Ito na. Ha, ha, ha. Okay, right. Ito. Listen to this. Lakasan natin. Latest Marites because are you? Okay, so this is my latest Marites. Oh, wait a minute. Out. No. Chief of staff, no more nothing. Wait. Umalis na siya, he practiced stuff. He, between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Okay, wag yan. Kaya, ito muna. Balikan natin. Alright, ito. Hi, Katuning, how are you? Okay, so this is my latest Marites because out. No more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya, he practiced stuff. He, between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag mo na ako ikwento dito, pero na parang kawawa naman siya, ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna, and then bahala na ako. But, hindi, basta out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying, trolls, I'll send it to you, but don't say it from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye, love you. I love you. Nag-I love you kay Tony. Ulitin natin. Para, actually, transcribe ko na yan. Ulit. One more time, saka papasok lang. Hi, Katuning, how are you? Okay, so this is my latest Marites because out. No more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya, he practiced stuff. He, between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag mo na ako ikwento dito, pero na parang kawawa naman siya, ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna, and then bahala na ako. But hindi, basta out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying, trolls, I'll send it to you, but don't say it from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye, love you. I love you. So ano sa tingin nyo? Okay? Ngayon, mga kababayan, yung na yan, yung audio na yan, alright. Okay? Ang audio na yan po ay noong 2022. Okay, balikan natin. 'Di ba si Taberna ang unang bidabidahan na nag-gate crash si Attorney Vic doon sa party. Tinanggal na si Attorney Vic. Ganito ganyan. So ang drama ni Taberna. Okay? Ang drama ng buwakan ng Ginemes ay wala silang ganong connection. Okay? Wala silang ganong connection kay Lisa kasi dumadaan siya sa tamang proseso. Okay, basahin natin uli. Namnamin natin. Ang sabi sa audio, hi, Katuning. How are you? Okay. So this is my latest Marites. Chismosan Jutang Ginemes. Okay? Ano po ang mensahe ng audio na ito? Ang mensahe ay walang kredibilidad si Anthony Taberna dahil nag-I love you-han na sila ni Lisa. Nag-I love you-han sila kung anong ibibigay sa kanyang mga impormasyon para sirain ang isang tao o sabihin ang ganitong mga eksena. Okay, sabi niya, hi Katuning, how are you? Okay, bangag-bangag pa ang boses, di ba? So this is my latest Marites. Vic is out. No more chief of staff. No more nothing. Okay? Umalis na siya. Hipag-stop. Sabi niya, hipag-stop. Sabi niya, between you and I, sabi ni Lisa, he even tried to sweet talk Bong. Okay? Ating kailangan natin ma-interview si Attorney Vic dito.
Attorney Vic, if you're listening, I need you in my channel. Okay? Sabi niya, he packed his stuff. Okay? Sabi niya dito, okay. He packed his stuff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Wag mo na ako ikwento dito. Wag mo na ako ikwento dito. Parang, sabi niya, kawawa naman siya, ganyan-ganyan, ang pamilya niya. And Bong just stood firm and said, you know, it's untenable na. I think you have to go. Mag-break ka muna and then, you know, basta out na siya. So that's the end of that. That's the end of it, sabi niya. Another things that's been brewing is Trixie na, si Trixie naman nagwawala paying trolls. Attorney Trixie, nabanggit ka na naman dito. Kasi si Attorney Trixie, during the time, ang Presidential Communications Secretary. Oh, sabi niya dito, another thing that's been brewing is Trixie naman nagwawala paying trolls. Sino ba ang, mamaya pupunta tayo dun sa trolls kasi meron akong ebidensyang hawak na permado ni Mel Robles naman. Okay, continue na muna natin to. Sabi ni Lisa Satanas, I'll send it to you, but don't say it came from me. I'll give, sabi niya, but don't say it came from me. I'll give you, kung hindi patay ako. Okay, bye-bye. I love you. Oh, I love you. So, in 2022, okay, talagang magkasabwat si Taberna. Magkasabwat si Taberna, si Lisa, si Taning sa paninira sa mga taong gusto nilang sirain. Narinig niyo po ang boses ni Lisa Tanas. Narinig niyo siya nung in-interview. Ano to? AI? AI na naman to ni Maharlika. So, I love you daw. Kaya nga ito, i-upload natin later sa reel para kumalat ng kumalat ang garalgal na boses ni Lisa na nung pinagtripan niya si Attorney Vic Rodriguez, ay nagsumbong kaagad siya, nag-send kaagad siya ng message kay Taberna na i-out na, ibokelya na sa buong mundo na nagwagi siya sa kanyang pagtanggal dito kay Attorney Vic Rodriguez na nagsilbi sa kanila ng 6 years na ni piso walang sweldo. Again, kaya, ang karugtong pa nito, kung naalala niyo yung vlog ko, na nung September, I think 17, nung on the way si Marcos Jr., yung first trip nila sa New York, dito sa Amerika, mga kababayan, nung nakita ni Kuting, okay? Nung nakita ni Kuting, nung nakita ni Lisa Tanas na pinirmahan ni Kuting Jr., ang appointment ni Attorney Vic Rodriguez as Chief of Staff, ginombag niya ang kanyang asawa at na-witness yan ni Ivan Uy na DICT Secretary. Paano namin malaman yan? Dahil si Ivan Uy na DICT Secretary, noong ini-etchos nila si Attorney Glenn Chong, kinuwento ni Ivan Uy yan na ginombag ni Lisa Tanas si Marcos Jr. dahil pinirmahan ang appointment ni Attorney Vic in 2022 na Chief of Staff. Okay? Actually, naka-move on na lahat. Si Attorney Vic, di ba, wala na-interview na natin siya. Pero kung marinig niya to, masashock sa siguro. Di ba? Na ang talagang alam ko na ang punot dulo ng pagiging ingrato ni Marcos Jr., ungrateful, bangag, pulburon, walang utang na loob na ang kanyang executive secretary, ang kanyang spokesperson na sumalo ng kababuyan nilang lahat ay pinagtripan ng kanyang asawa at nagchismis, nagmarites kaagad kay Taberna. Anong ibig sabihin nito? Si Taberna ay walang kredibilidad. Isa siyang basura, isa siyang dugyot at nakipagsabwatan kay Satanas Lisa. Kung ang dalawang Satanas ay nagkasundo, anong tawag sa kanila? Anong sagot? Di ba? Ano ang tawag doon sa pagpapanggap? Kunyari, dumadaan siya sa sekretary ni Lisa na si Jenny para sa interview na yun. Pero in 2022, meron silang audio voice na diretso kay Taberna na nag-I love you-han pa. Nag-I love you pa si Lisa. At may namarites niya, etong nangyari kay Vic, tuwang-tuwa siya.
nasa inyong mga tenga, nasa inyong mga desisyon, nasa inyong puso at utak kung maniniwala kayo o hindi. Alam ko naniniwala kayo, pero sa mga saradong dugyot na mga bayaran, ay gagawa sila ng eksena para na naman ipagtanggol ito. Hindi po pwede magsinungaling ang boses ni Lisang bangag-bangag. So, dun sa mga lumalabas na issue in the past, yung audio na pinarinig ko sa inyo na si Lisa Tanas ay inutusan at tumawag sa asawa ni then Secretary of DFA Teddy Boy Locsin na si Louie, for sure na master nyo na yan, ay talagang nakipagsabuatan o si Lisa talaga ang mastermind ng lahat ng kababuyan at lahat ng national, sabi nga ni Attorney Glenn Chong, si Lisa ay national problem. Yeah. Bad shot ka. Sabi ni Susan, bad shot ka na sa akin, Katuning. Okay. Love you, sabi niya. So, dito na pinapakita natin na sinungaling si Taberna na dumadaan siya sa proseso. Nag-I love you si Lisa sa kanya. Nang minaretes ni Lisa Tanas, diba? Oh, sabi ni Palangga, 5 million ang suhol ni Butod kay Taberna. Okay? Sabi ni Estrella. Okay. Ngayon, love team sila, nag-conspire silang dalawa. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung kanyang interview 2 days ago, yun ay utos ng kanilang foreign advisor kasi gusto po nilang wag pag-usapan ang pagkasangkot ni Marcos Jr. sa pulburon nung panahon na yon, nung March 10, 2012, na kung saan i-raid sana sa Rockwell kasama si Maria na sila ay ayon sa report na ayon sa sa testigo na nakakita doon sa informante, confidential informer, na nagsisinghot si Marcos Jr. doon sa 46C na yon. So ngayon, di ba, sinabi ko sa inyo, pinadukot, okay? Pinatigil ng Executive Secretary ni Noynoy na si Ochoa din dahil nga mag-partner sila ni Lisa Tanas. At itong si Serapio involved pa nga ayon sa ating puting ahas, 'di ba? Ay ginawa nila ng paraan na wag matuloy yung raid na yon kasi nga si Bongbong Marcos ang i-raid nila. So ginawa ni Lisa ang lahat ng paraan para hindi matuloy ang raid na yon. Kaya nga nandiyan na yan sa office ni Senator Bato na inaabangan natin na iimbestigahan as soon as naka-break pa yata ang sesyon dyan sa Senado. As soon as mag-open ang sesyon, na iimbestigahan yung issue na yan para malaman ng taong bayan kung ba ang nilabas ko ay AI generated. Pero the fact na sumulat ang investigating agent during that time in March, during 2012, di ba? Wala na siya dyan dahil pinarwisyo din siya noong panahon ni Jab Noy. So anyway, so willing magtestigo itong taong ito. So yan po ang gustong pagtakpan ni Lisa. Kaya nagpanggap siya na dugyot-dugyot siya. Tapos nakikita pa yung short niya na parang short ng 3-10 nga sa palengke o sa ukay-ukay. Wala naman tayong problema dyan. Kahit 3-10 yung short mo. Hindi natin nila-look down yan. Ako din, 3-10 kahit na butas-butas, carry lang. Pero yung titignan niyo yung portrayal ni Liza. Ayaw na ayaw daw po niyang gawin yan. Kaya lang, kailangan niyang pagtakpan ang issue sa pulburon na kinasasangkutan ni Marcos Jr. at gusto daw nilang pagtakpan yung nahuli nilang 1.8 billion sa Alitagtag, di ba? Na from 1.8 Alitagtag, Batangas, from 1.8 tons, di ba? Or 13.3 billion worth of pulburon o syab-syab ay the next day, di ba, nagbidabidahan si Kuting. Pati yung pulis na nakahuli, in-instructan niya na during the interview na kapag may medyo tagilid yung sagot, aagawin nila. Kasi daw hindi daw dumaan sa trainings the way sa mga press con. Kaya nga sabi ko, kapag nagsasabi ka ng katotohanan, hindi mo kailangan dumaan sa training kasi facts are facts. Ito po ang mga issue na gustong i-cover up ng interview ni Taberna
at ni Lisa. Kaya kinaray-karay ni Lisa ang sarili niya na walang ligo, dry ang skin. Well, kahit maligo siya, dry and everything. Ang korduroy ang mukha, butlog, mudlo, lahat na. Complete package siya ng isang makyohong dugyot. Alright? Yan po ang utos sa kanya ng foreign advisor niya to cover up the pulburon, the smuggling issue na tinanong sa kanya ni Taberna nung time na yon, nung interview na yon about smuggling, at ang press release niya doon, ang sagot niya na bankroller daw itong si Michael Ma at ang kanyang kapatid na si Martin Araneta na nag-donate doong campaign ni Kuting, pero based sa dokumento na inilabas ng mga media, wala po ang pangalan ni Michael Ma at ni Martin Araneta na nagbigay sila ng donation noong campaign o campaign fund ni Marcos Jr. Kasi dokumentado yan nasa COMELEC. So doon pa lang sinungaling na. So sabi ko naman sa inyo mga kababayan, once ang sinungaling, kahit anong gawin niyang repair, pagpapanggap, manganganak ng manganganak ang kasinungalingan, the more na dadami. And now, ito, ibinigay sa atin ng ating palangga, ang audio na katunayan in 2022, magkasabwat na si Taberna at si Lisa. Nag-I love you pa eh. Diba? Nag-I love you pa. So, ibinibigay. Kaya ang tanong ng taong bayan, magkano ang halaga ng I love you ni Lisa kay Taberna? Magkano ang binibigay sa kanya monthly? Yan ang tanong ng ating mga palangga. Alright? O, di ba? Sabi ni Marilyn, binayaran na yan. Ay nako. Taer na ahas, laki bayad, soul, epal, nanay, anay si Taberna, sabi ni Eloise Velilia. Okay, ganyan-ganyan. Dami mga palangga. So, yan ang gusto nilang kalimutan. Kaya nga sabi ko, nung nilabas ko po yung sinasabi ni Pidea na ni Lazo na AI generated, okay, daw yung dokumento na si Kuting ay nasasanggot sa pulburon, pinwersa nila yung mga agent na nandoon pa ngayon nung 2012 para papermahin ng affidavit para pasinungalingan yung nilabas kong dokumento. Kasi umiikot na ang kanilang lubot. Ang lubot ni Lisa namunta na sa kanyang Feslock, 'di ba? 'Di ba? Maganda pa yung actually Mother Pebbles, Talakera, maganda pa yung Feslock ang lubot mo sa Feslock ni unanay mo. Okay. Ngayon mga kababayan, kaya alam natin yung interview na yung puro kasinungalingan. Very low. Kaya nga sabi ko nung sa interview na yun, kung ito'y matino na First Lady, hindi ito ang pinagkakabalahan niya. Walang poise, walang glamour, wala lahat. Hindi dapat yun ang pinagkakabalahan niya. Dapat mga magagandang proyekto to better the Philippines, to make the people's life better. Hindi yung magpapa-interview siya para sagutin niya yung kritisismo at bidabidahan kami doon sa kanilang interview. Kami nila Sas, Attorney Glenn Chong, Attorney Vic Rodriguez, Inday Sara, 'di ba? Ang daming kaparantaduhan ni Lisa. Pati yung 'di ba? Pati yung may mga tattoo, 'di ba? Parang masamang tao sa kanya, yung mga anak daw niya wala siyang nabaltaan ng bugbog at wala siyang nakitang tattoo. So parang nakita niyo kung anong klaseng ahas meron kasi kayo sa Pilipinas? Dinidiscriminate niya ang lahat ng may tattoo sa katawan. Na hindi man, well, you know, the fact na Lisa is ahas at ganun talaga ang bangag, ganun ang thinking niya. At pinagmamalaki pa niya na ang bringing, ang the way na ni-raise niya yung kanyang anak ay very British. Ang kajutang din na, ano ka, royal? Meron ka bang role sa London? 'Di ba? Meron ka bang role sa monarkiya? Isa ka lang basahan. Very British, very New York. Buwa ka ng ina ninyo, binuubos sa pera ng bayan, tapos magpapaka-British kayo, hinayupa kayo. Hindi mga Feslock ninyo. Tiyan mo yung tsura ni Sandro. Yan ba ang, kahit saan mo tignan, kahit tinga, walang British, at saka you know what, nakikita niyo yung pagiging, social climber. Bakit social climber? 'Di ba sinabi ko naman sa inyo kagabi na nag-text ang kamag-anak ni Mar Rojas, oy thank you pala, imagine mo. 'Di ba? Oh, nag-text ang kamag-anak ni Mar Rojas, mga palangga, ulitin natin ang text niya. Ng kamag-anak ni ni Mar Rojas. Okay.
Hi, Miss Maharlika. Si Lisa, anak ng katiwala sa Hacienda Luisita. Taga-silbi sa mga kamag-anak nila doon. Hindi sila inapi. Binigyan pa nga ng trabaho. Nanay niya ang naglalabas ng mga merienda. So mayordoma ang nanay niya. Dito ako, sabi niya, dito nga ako natawa, sabi niya, ng kamag-anak. Okay? Siya ang nagpipira-piraso ng biskwit para sa anak ng mga amo nila. Naka-uniforme pa yan. Walang sahod, kapalit ay mapaaral ang mga anak. Sa totoo lang, marangal. Bakit? Marangal naman yung trabaho. Bakit gagawa-gawa siya ng kwento na milyonaryo sila? Wala silang mga bahay. Nakikitira lang sila. Huwag siyang mayabang. Walang masama na galing ka sa hirap. Pero yung magpanggap ka na milyonaryo ang kapatid mo. Ito may mga nagpapatotoo na ang nanay mo ay serbidora doon sa Hacienda Luisita. So, actually, sinabi ko na to na itong si Lisa ay napaaral lang siya ng kamag-anak niya. Walang masama kung pinaaral ka ng kamag-anak mo. Actually, kung nagpakatotoo siya, i-embrace mo pa yung pinagdaanan niya from serbidora, ang kaniyang mga magulang, then nakatapos siya ng pag-aaral, di ba? Winning story yon. But the problem is gusto niyang magpaka very New York. Kahit mukha siyang dugyot. Ang anak niya, very Breton. Mga buha ka ng Genemes ninyo, ba't di kayo pumunta doon sa London? Magpaka-Breton kayo doon. Ay mukhang, tingnan mo mga festlock ninyo. Pita mo yung festlock ni Sandro. Di ba? Mukhang plunger ng inodoro. Jutang Genemes to mga to. Ginagalit na naman tayo mga palangga. Okay, Pidea, yan ang ayaw nilang, Pidea, okay. Okay, punta tayo kay Mel Robles. Okay? Kasi mga palangga, ito'y konektado sa ating vlog today. Di ba? Pinarinig nyo, yung mga kaano lang, yung mga kapapasok lang, na-miss nyo yung audio. Pero wag kayong mag-alala, ipopost ko yung audio na yun mamaya after natin mag-vlog sa short, dyan sa YouTube channel at saka sa Facebook. So, hindi kayo mawawala. Alright? Parinig daw uli. Dahil lang palangga. Talagang excited kayo. Basta balikan nyo lang mamaya kasi iba nandito nag-aabang eh. Mapraning na yung mga iba. Maharlika, para maikulalya pa ulit-ulit na master na namin. Okay, here we go. Ikaw, Lisa, okay, lingid sa inyong kaalaman, alam nyo, kahit supporter nila ako, mga palangga, hindi ko alam, okay, o siguro, dahil busy ako sa kakapromote sa kanila, okay, hindi ko alam, mga kababayan, na nagbabayad pala sila ng tig-kalahating milyon. Hindi ko alam kung kalahating milyon sa mga reporter o broadcaster. Dahil hawak ko po ang ebidensya, hindi lang natin pwedeng ipakita, okay, baka magurgur, okay, baka magurgur ang mga magugurgur, okay, pero nakarating sa atin itong impormasyon na ito. Itong text na ito, okay? Ang nakalagay dito palangga, ito ay, ang konsepto nila ay mag-recruit ng mga broadcaster, kolumnista, na mag-highlight sa mga negative issues, okay, kay Leni Robredo. Okay? Tapos na ito. Ito'y bago ang kampanya. Pero kailangan yung malaman kung gaano ka-jijimonyo etong si Lisa at si Robles. Kasi sila ang, di ba, napag-usapan namin ni Sasyan, ang pinuno o promotor ng black propaganda o black ops ni Marcos Jr. ay si Robles na nagpapanalo ng lone vetor. Di ba? Pinapanalo si Lisa every other day. So kaya naman, itong impormasyon na hawak natin, ito ay effort nila para sirain si Leni, i-highlight ang negative ni Leni. At maipagmamalaki ko sa mga supporters ni Leni, kahit binato ko ng bonggang-bongga si Leni, binoljak ko siya, ni piso, wala akong tinanggap sa mga Marcos. Okay? Kaya nga, andito ako sa harap ninyo ngayon na binuboljak ko itong Marcos Jr., itong asawa niyang mambubudol. Pero baka magkakampi, At mukhang i-appoint na nga si Robredo eh. Okay? Pero ito muna, basahin natin. Okay. Ano ang nakalagay sa instruction ni Robles? Ang bawat kolumnista, bago mag-eleksyon, Leni, makinig ka. Okay? Na magsulat ng mga negative patungkol kay Leni.
Alright? Ito, nakalagay dito. Magsulat kayo ng mga negative para kay Lenny. Alright? Para ito, ang importante, okay, maging bisi-bisihan sila Lenny sa kakadepensa. Okay? So, ma-out of focus sila. So, maging busy sila sa kadidepensa. Sa mga negative na ibabato ng kampo ni Robles. Ito ang time frame nila, 60 days daw bago mag-eleksyon. Okay? Compensation. Magkano ang ibibigay sa mga kolumnista? Ito ang presyo. 500,000 pesos. Okay? 500,000 pesos, cash daw po or in kind. Ang tawag sa bayad na yon, cash and kind at additional ay recognition mula kay Marcos Jr. See? Lingid sa kalaman, tayo budol na budol, nag-spend tayo ng ating sariling pera dahil akala natin ay maayos, malinis ang halalan. Yung pala, ang buwakan ng ginimis ng Marcos Jr., Robles at Lisa, binabayaran nila itong mga mainstream media kasabwat nila. At number one, no wonder itong taong ito, okay, na nakalagay dito na kolumnista ng Manila Standard, ito yung nagsulat ng article about sa akin na pinagtatanggol niya si Lisa. Walang iba ay si Charlie Manalo. Oy, Charlie, kiskipay ka pa rin kay Lisa. So, ito po, mga palangga. At ang isa, pinakita ko na rin to sa inyo, I think, itong pangalan ay si Mr. Alquitran. Alquitran, dumidikit-dikit. Diba? Si Alquitran ay taga Philippine Star. At ang mga pangalan dito, mga palangga, na mga kolumnista, actually yung iba dito, mukhang hindi pumayag doon sa 500,000 na sweldo para bayaran sila. Kasi itong dokumento na hawak natin ay pinirmahan ni Robles. Gayahin ko nga yung pirma ni Robles. Papakita ko lang kasi parang kuris-kuris lang eh. Yan. Okay, ganyan ang pirma mo, Robles. Okay, tingnan mo yung nakakilala. O baka ginuhit-guhit lang niya to. Tapos, yan. Ganyan ang pirma ni Robles. Ginaya ko ganyan. Initial. Yan ang kanyang initial. Mel A. Robles. So, bakit natin to binabalikan? Luma na yung audio. Para ipakita sa inyo na si Lisa Tanas ay talagang satanas. Sila ni Robles ay magka-partner. Imagine mo, tigkakalahating milyon ang bayad doon sa mga doon sa mga broadcaster. Tayo, naggastos tayo ng sarili natin pera. Kung alam lang pala natin, di ba, sana yung mga organization na nag-support sa kanila, dapat humingi kayo ng fund sa kanila. Total, pinopromote nyo sila. Di ba? Pero gumastos kayo, mga OFW, hirap na hirap kayo, nag-ambag-ambag kayo, nag-party tayo and everything, pera natin. Pero itong mga reporter, mga broadcaster, walang kahirap-hirap, binabayaran ng tigkakalahating milyon. You know what I mean? Tigkakalahating milyon. Kaya dito sa araw na ito, mga kababayan, ay pinapakita ko sa inyo kung gaano ka walang hiya ang gobyerno ni Marcos Jr. na wag o pagtakpan nila ang usapin dito sa pulburon na ito, mga kababayan. Pero dahil 13,500 tayo, across social media, mga palangga, actually, no, 13. Sa kabila, 2,000, 13, 15. So, 16,000. Across social media pala tayo, palangga. Paparinig ko uli ang pag-I love you ni Lisa noong 2022. Here we go. Hi, Katuning. How are you? Okay, so this is my latest Marites because out. No more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya, he packed his stuff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag mo na ako ikwento dito. Na parang kawawa naman siya, ganyan-ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna. Then bahala na ako. But he was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying
Trolls, I'll send it to you, but don't say it from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye. Love you. Oh, I love you. So, ganito gawin natin. Kasi, babagsak na to mga buwaka ng inang to. Puntahan nyo si Taberna. Eto, i-share nyo sa kanya. Sa comment, atakan nyo ng bonggang-bongga. Palaganapin nyo sa TikTok. Dahil ako, hindi ko na kaya mag-TikTok. Actually, ang dami ko nang ginagawa. Ang dami natin binabasa. Ang dami mga nakakarating sa information sa atin na hindi ko na kayang i-accommodate. May nakarating sa atin, Bureau of Customs, malupit na naman ang pakikipag, ang pagnanakaw ni Lisa. Kasabwat sila, yung mga kasabwat nila na sila Michael Ma, si, pangalan nito, yung si Rubio, at pero ibang vlog yun. So magtulungan tayo. Lahat ng mga bagets dyan na may power to do TikTok, paikutin natin sa TikTok ng bonggang-bongga. Ito, at lagi niyong i-comment kay Taberna, kay Lisa, lahat ang boses nila. Kasi walang kredibilidad si Taberna na magpanggap na yung interview na yon ay parang impromptu. Hindi, kumbaga, dumaan sa proseso, tapos candid lahat, yung mga eksenang yon. Hindi po totoo na hindi sila nag-usap before that interview. Ulitin ko, pinush lang si Lisa ng kanyang foreigner, okay, na advisor para gumawa ng video na yan para po kayo ay buduling muli na siya ay nakakaawa, galing sa Kumunoy, halin sa Basakan, sa Tubugan, sa Lubluban ng kung ano, galing sa Itikan, sa Manukan, Kunoabi, tapos ang postura niya, walang sudlay-sudlay, walang ligo, mabaho, ang darama niya, para kayo linlang yun, ay kawawa naman, chuchu-chuchu, di ba? Puro kasinungalingan. Ang number one kasinungalingan, babalik ko uli, ang pagsisinungaling niya sa inyo lahat na tumawag ako sa kanya in 1997 at ako'y nag-video-video. Kayo mismo makapagsabi during that time, wala pa pong smartphone. Ang nilalaro pa lang natin noon, actually ang pinakauna kong phone is smart. May line kami nung time na yon. Yung smart. Bago pa yung mga Nokia, yung smart na malalaki. Meron ako niyan dati. Okay, anyway. So yun. So no, in 1997, wala pang YouTube noon pati. Okay? Kailan na ba nag-start ang YouTube? Maring mali ako. Pero wala pa tayo sa YouTube nung time na yon. Meron mga email ng time na yon. Pero sinungaling ka. Liza, kidnapper. Kakarayin ka ng taong bayan at darating ang panahon, yung korduroy mong feslak, lalong magiging korduroy. Dahil kakarayin ka namin sa korte. Ngayon, i-enjoy mo muna yung immunity nyo ni Koting. At pag nawala na kayo by July, I hope, kayo ay magbabayad at ilulublob kayo ng taong bayan sa Kumunoy. Ngayon, mga palangga. Okay, ito pala. So imagine, ang YouTube founded in February 14, 2005. See? 2004. May sabi, 2005 nakalagay dito palangga. How come na si Maharlika ay tumawag kay Lisa Tanas? Si nandito si Rose, si Palangga. At saka si Solid Maharlika nako, si Good Day, thank you. You know, back in the day, mga kababayan, my God, alam nyo yan. Hindi po ang layo ng 2017 sa 1997 at saka 2007. Only Bangag Lisa ang pwedeng magsalita niyan. At ang syunga-syunga ni Taberna. Wala ba kayo? Since yung vlog ninyo, yung live na yon ay hindi naman live. Wala ba kayong, may pinasalamatan pa si Taberna na may mga tao siya ini-edit-edit. Siyempre, bago ka maglabas niyan, dapat titignan mo kung may mga flaws, kung may mga mali si Lisa Tanas. Kaso lang lahat mali na sinabi niya. Sino ngayon nakakahiya? Sino ngayon ang walang kredibilidad? Taberna, I love you. O, di ba? Sino ngayon ang nag-I love you? Si Lisa nag-I love you kay Taberna kasi si Taberna ay conspirator, nag-conspire kay Lisa para bakbakan si Vic Rodriguez. Ngayon, dahil hindi sila nagwagi,
sa mga drama ni Liza Tanas, yung kanyang acting na mukha siyang kaluluoy, mukha siyang dugyot, wag nating tantanan ang pagiging durugista, pulboronic ni Marcos Jr. Pulboron, bangag, yaan ang dapat nating wag tantanan. Kasi, mga kababayan, yan ang gusto nilang i-cover up. Okay? Yan ang gusto nilang pagtakpan. Kaya naman si Liza, kahit kaaahon lang, doon sa, again, sa Basakan, talaga namang, okay, talaga namang ayaw niyang okay, ano to? Dali lang ha. Ano to sinend sa akin? Oh, may kumanta. May nagsend lang kasi sa akin, no? Si Palangga. Pagising sa umaga, bangag pasikuting, kakasinghot, itong si Liza Ahas, aarangkada na, mangingidnap, magnanakaw, mga bangag sa palasyo, tara na, tayo na, tambaluso sa palasyo, maliksi, masigla, mga bangag sa palasyo, nagahari na, kaya ang pera ng bayan, wala na, simot na. Thank you, Palangga. Ang galing. Teka, actually si Dance, hindi ko mahanap yung message mo sa akin. But thank you, Play nga natin. Ano to? Kasi may kumanta Teka lang, Pagising sa umaga, bangag pasikutin, kakasinghot, itong si Liza Ahas, aarangkada na, mangingidnap, magnanakaw, mga bangag sa palasyo, tara na, tayo na, tambaluslo sa palasyo, maliksi, masigla, mga bangag sa palasyo, nagahari na, kaya ang pera ng bayan, wala na. Simot na. Ang galing. Thank you, Palangga. Nako, bibigyan ko ta ng award. Teka, message kita, Palangga. Si Engkar, thank you. Si Dance meron din. Keep sending your entry. I'll give you reward. Okay? I'll give you pulburon. Bigyan kayo ng pulburon. Sige lang. Okay? Mga Palangga, nakita niyo. Ito po yung aking email. Baka meron kayo mga entry. Email nyo dyan. At kakantahin natin yan lahat. At napatan natin ng musika. Alright? So mga kababayan, grabe. So, teka muna, pasalamatan ng mga Palangga. Si Montoyo, okay? Si Miles Wood. Love you, Marlica. Naming maganda. Thank you, Palangga. At sa lahat ng mga nagpa-member at nagpa-love, thank you so much. Again, kung hindi ko man kayo mabanggit, huwag kayo magtampo, Alam niyo naman, very tayo, intense. But ganun pa man, nakita nyo na kung sino si Taberna. Palaganapin na po natin itong audio. Post natin later. Kailangan natin magtulungan para matanggal na ang mga bangag sa palasyo. Dahil simot na. Sabi nga sa kanta, tara na, tanggalin na, simot na. Okay? Tayo na sa palasyo, di ba? Ipi-play ko to later. Okay? I mean, ita-download natin sa reel. Muli, abangan nyo po. Babalik ako in 5-10 minutes with Attorney Glenn Chong. Sasagutin naman ni Attorney Glenn Chong yung kasinungalingan o patutsada ni Liza Ahas. This is your fair lady, Maharlika. Thank you for our 16, 17 live viewers dito, mga Palangga. Thank you so much and see you later. Bye! I love you! Woo!